Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong makapigil hininga ang iba pang video ng pagbangga ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, kabilang ang ilang kuha mismo ng GMA Integrated News. Sa kabila ng delikadong pagharang ng China, nakalusot pa rin ang isa sa dalawang resupply ship ng Pilipinas, papuntang Ayungin Shoal. 8 iba pang barko ng China naman ang nakaabang sa ruta patungong Ayungin. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pagsikat ng araw sa West Philippine Sea, ito ang inalmusal ng mga kawani ng 2 barko ng Philippine Coast Guard at 2 supply boat ng Armed Forces of the Philippines patungong Ayungin Shoal. Bandang alas 6 ng umaga, in accordance with international and Philippine national law, we are proceeding according to our plan rules. Request and stay clear from our passage in accordance with the collision regulation. Over. Sa gitna ng panay-panay na radio warning ng BRP Cabra ng PCG, bahagyang tumama ang supply vessel na Uniza May 2 sa Chinese Coast Guard 5203 na humarang sa daan patungong Ayungin Shoal. Bahagyang nagtamo ng sira ang likurang bahagi ng supply vessel. Chinese Coast Guard, Chinese militia. This is Philippine government chartered vessel, Uniza May. In view of the damage incurred due to blocking maneuvers, we need to proceed to LS-57 to conduct repairs on the damages run by CCG 5203 hour. Sinikap pa rin itong tumuloy sa supply mission sa BRP Sierra Madre, lalo't dala nito ang iba pang tauhan na papalit sana sa mga naka-duty doon. Pero kalaunan, nakuyog na rin ito ng mga barko ng China. Ang escort nitong BRP Cabra, nariyang businahan, habulin at dikitan ng Chinese Coast Guard. O kaya'y ikat ng Chinese militia vessel. Hanggang sa nasagi ng Chinese militia vessel na ito ang BRP Cabra na nooy hindi gumagalaw ayon sa commanding officer nito. Ang Chinese militia vessel nagmamaniobra ng paatras nang tumama sa barko ng Pilipinas. Wala namang nasaktan sa insidente. Dahil bahagyang may sira ang Uniza May 2, inilipat ang ilang tauhan nito sa BRP Cabra para gumaan ang karga ng supply vessel. Namataan sa himpapawid ang isang eroplano ng AFP. Sa hindi kalayuan, naroon naman ang BRP Sindangan at ang ine-escorta nitong Uniza May 1. Pagputok pa lang ng liwanag, kinat ng China Coast Guard ang BRP Sindangan para maihiwalay ito sa Uniza May 1. Kasabay ito ng umaatikabong palitan ng mensahe sa radyo. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Sindangan 4407. Conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. This is China Coast Guard vessel 21551. China has indisputable sovereignty over the Nansha Island, including Rengai Reef and its adjacent waters. Madilim pa lang, napansin na namin na napapaligiran kami ng mga sasakyang pandagat, pero pagputok ng araw, doon naging malinaw, no, na ang mga ito ay mula sa bansang China. Katulad itong Chinese Coast Guard na ilang beses nang dumikit dito sa sinasakyan namin na BRP Sindangan. At ang sinusubukan niyang gawin ay mapaghiwalay ang supply vessel na ito at ang ating Coast Guard. Kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, sabi ng China, We will only permit the entry of one Philippine ship carrying food and other necessary living materials and rotating personnel.
Kumilos din ang Chinese militia vessel na ito para harangin ang BRP Sindangan. Sa bilis nga ng galawan, muntik pang magbanggaan ang Chinese militia at kasamahan nitong Chinese Coast Guard. Sa kabuuan, nasa 5 Chinese Coast Guard at 9 na Chinese militia vessel ang namataan. Bukod pa yan sa 8 pang militia vessel na nakaabang sa iba't ibang lokasyon patungo sa Ayungin Shoal. Bandang 6:30 ng umaga, nakalusot na ang UNISA May 1 patungong Ayungin Shoal para dalhan ng supply ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Alas 8 ng umaga, natapos ang misyon nito sa Ayungin Shoal. Bago yan, nasaksihan namin ang pinakamalapit na pagdikit ng China para maharang ang BRP Sindangan. Dito, narinig ang mabilis na aksyon ng commanding officer ng barko. All back slow. All back slow. All back, all back. All back, sir. All back 1. All back 1, sir. All back 1. All back. All back, full back. Full back. Sige, yan ang full mo. Ayaw ko mag-chat. All back. Napabuntong hininga na lang ang opisyal ng Coast Guard, tanda ng pagtitimpi sa sinasabing mas agresibong galaw ng China sa loob mismo ng EEZ ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Inakusahan naman ng China ang isang barko ng Pilipinas sa pagharang daw sa dinaraanan ng kanilang Coast Guard. Pilipinas pa nga ang pinatitigil ng China sa mga ginagawa raw nitong dangerous moves sa bayang akusasyon na nanadya ang Pilipinas at naninira. Ipinatawag naman ng Pilipinas ang kanilang ambassador. Nakatutok si Joseph Mono. Kasalanan na raw ng China kung bakit nagbanggaan ang isa sa 2 resupply ship ng Pilipinas sa China Coast Guard at barko ng Philippine Coast Guard at isang Chinese militia vessel malapit sa Ayungin Shoal kahapon ng umaga. These collisions were caused by the dangerous and illegal maneuvers at sea by these Chinese vessels who were interfering with a legal and legitimate Philippine operation in support of BRP Sierra Madre. Pero sabi ng China, ang Pilipinas daw ang tila nananadya. Ang UNISA May 2 daw ang humarang sa dinaraanan ng China Coast Guard. Naglabas pa sila ng sarili nilang video niyan. Iba ang anggulo ng kuhang yan sa kuha ng mga nakasakay sa UNISA May 2. Common sense lang naman, no? UNISA May is a wooden indigenous boat. Why would you even block the passage of a bigger steel-hulled China Coast Guard vessel? Kaugnay naman sa Philippine Coast Guard vessel, sabi ng China, ito raw ang umatras kaya bumangga sa kanang bahagi ng Chinese fishing vessel. The statements made by China are not supported by evidence. Parang kinuha lang sa hangin. Ipinatawag naman ng DFA si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, pero out of town daw ito kaya ang kanyang Deputy Chief of Mission ang dumating. Naghain din ng diplomatic protest laban sa China ang Pilipinas dahil dito na ika-55 na ngayon taon pa lamang. We demand that China immediately stop its illegal activities in our waters. Pero nang makaharap ang DFA, ang Deputy Chief of Mission ng China, nagreklamo naman sa Pilipinas dahil sa anili pang himasok sa kanila raw katubigan. Ipinanawagan din ng China na tuparin ng Pilipinas ang pangako nito, itigil na ang mga panghahamon at mga delikadong galaw at pag-atake sa imahe ng China. Ito na rin ang umanay illegal na isinadsad na warship para hindi raw maapektuhan ang mga interes ng mga bansa sa rehiyon. Inulit naman ng Pilipinas na walang ipinangakong aalisin ang BRP Sierra Madre. We are concerned by the escalation and provocations by Chinese vessels who have no business being in the West Philippine Sea. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa mga resupply mission na nagkabanggaan na ang mga barko ng China at Pilipinas. Ang tanong, sapat na dahilan na ba ito para gamitin ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty nito sa Amerika? The incident that happened is aggressive and dangerous. It's a provocation on the side of China. But at this point, whether it will constitute an armed attack that would allow the invoking of Mutual Defense Treaty is something that needs to be studied.
Nagpahayag naman ng pagsuporta sa Pilipinas at pagkondena sa ginawa ng China ang iba't ibang bansa tulad ng Amerika, Canada, France at European Union. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sakto isang linggo bago ang barangay at SK elections, umakyat na sa mahigit 300 ang mga nasa red category at matinding binabantayan ng COMELEC. Kabilang dyan ang isang barangay sa Masbate City kung saan isang kumakandidato sa pagkagagawad ang pinagbabaril. Nakatutok si Tina Pangliban Perez. Komprontasyon lang noong una. Pero umabot sa suntukan, saka nagkaputukan. Sa paunang investigasyon ng pulisya, nagugat ang gulo sa pambubugbog umano ng mga miyembro ng isang pamilya sa pamangkin ni Barangay Chair Joseph Martinez sa Barangay Maingaran sa Masbate City. Dahil dyan, kinumpronta ni Martinez at ng kumakandidatong barangay kagawad na si Juvie Pintor ang mga umano'y nambugbog. Nasawi sa nangyaring pamamaril ang umaawat lang noong si Pintor. Sugatan naman si Martinez. Asawa ni Martinez at ang nanay ng umano'y namaril ay magkalaban sa pagkabarangay chairperson. Hindi inasahan nyo, sir, parang napadaan lang yung grupo nila, sir, kasi nangampanya, sir. Di nagkataon na nandoon din, sir, yung si incumbent barangay captain. Di nakausap. Sa madaling sabi, sir, initan kaagad, sir, ang usapan, parang gano'n, sir. Kaya yung mga supporter, sir, doon mismo, sir, nagsuntukan, komosyon. Then yun na, sir, maya-maya may pumutok na, sir. We'll just wait for the report of the board kasi may board po tayo dyan to declare whether it is election related or not. Isa sa ilalim na rin sa COMELEC control ang Libon Albay, gaya ng Negros Oriental. Dahil nga sa pangyayari noong Agosto na kung saan may nagbuwis ng buhay na isang kandidatong barangay chairman at isang kagawad incumbent na isang linggo lang ang pagitan ng kanilang pagkamatay at dahil din sa presensya ng private armed groups. Dumami rin ang mga barangay sa bansa na nasa red category o yung may presensya ng terrorist, communist at private armed groups at may matinding labanan sa politika. Mula sa 242 barangays noong October 4, nasa 361 na ngayon ang mga nasa red category. Kabilang ang ilang barangay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Wala naman daw na mamonitor na matinding banta sa eleksyon ng PNP sa ngayon. Yung deployment natin ng personnel, likewise we are coordinating with the AFP na for the deployment of additional forces sa BARM. Everything is ready. Pumirma rin sa kasunduan ng COMELEC at PNP para mabigyan ng COMELEC ng access sa data ng PNP kaugnay sa eleksyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangliban Perez, nakatutok 24 oras. Sa ika-17 araw ng palitan ng pag-atake ng Israel at Hamas, kulang pa rin ang supply ng pagkain sa Gaza kahit may pinapasok ng humanitarian aid sa border nito at ng Egypt. Nasaksihan mismo ng isang Pilipina ang agawan sa pagkain doon. At mula pa sa Cairo, Egypt, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Vicky, mag-alas 2 ng hapon ngayon dito sa Cairo. Tirik na tirik ang haring araw pero ramdam natin na unti-unti nang lumalamig dahil papasok na ang winter sa rehyong ito. Tulad din sa Gaza na hanggang ngayon patuloy na binobomba ng Israel. Ang papasok na taglamig tiyak na dagdag kalbaryo sa mga taong problemado pa rin nga sa supply ng pagkain kahit pa nagsimula ng pumasok ang humanitarian aid. Ganito na ang pila para sa limitadong supply ng tinapay sa isang bakery sa Gaza. Kuha yan ng kababayan nating si Diana, isa sa mahigit 100 Pilipinong naiipit ngayon sa Gaza. Dahil sa haba ng pila at nagkakaubos ang supply ng sangkap sa paggawa ng tinapay, hindi na raw maiwasan ang away at agawan sa mga bakery na nananatiling bukas sa gitna ng bombahan. Kahapon, kabuang 19 na truck na may lamang humanitarian aid ang muling pumasok sa Rafah Crossing, dagdag sa naunang 20 truck na pumasok noong Sabado. Bukod sa pagkain, laman ng mga truck na ito ang tubig at gamot. Mabagal ang pagpasok ng mga truck na may dalang tulong dahil masusi raw itong iniinspeksyon ng Israeli military. Hanggang ngayon naman, wala pang katiyakan kung kailan papayagang makalabas sa mga naiipit na dayuhan sa Gaza, kabilang ang ating mga kababayan.
Pero umaasa ang embahada ng Pilipinas sa Jordan na siyang nakikipag-ugnayan sa mga Pilipino sa Gaza, posibleng sumunod na ang pagpayag na buksan ng border para sa dayuhan. The entry of humanitarian aid is an indication of positive developments to come. We are hopeful that the exit of our nationals as well as the other foreigners from Gaza will happen soon. Mula 135, nadagdagan din daw ng isa ang bilang ng mga Pinoy sa Gaza. Nakumpirma kasi na isang Pilipinang madre ang nasa Gaza bago pa man magsimula ang giyera. She has decided to stay in Gaza together with her fellow nuns to continue her charitable and religious work in Gaza. We also included her name in the list of Filipino nationals that we sent to the Philippine Embassy in Cairo for transmittal to the Egyptian government, just in case there will be a chance for her to leave. Ang Pilipinang napaulat ng sugatan matapos masabugan ng kusina ng tinutuloyan nilang bahay, nasa maayos na rin daw na kalagayan matapos silang lumipat kasama ang kanyang mga anak. She has recovered from her wounds and that she and her family of 7 children, all minors, have relocated to Rafah Governorate, which is very near the border crossing to Egypt. 17 araw na ang palitan ng pag-atake ng Israel at Hamas. Ni hindi natigil yan nang bumisita ang International Committee of the Red Cross sa isang ospital na binobo umano ng Israel. Tinarget din ng huli ang mga missile launcher ng Hamas na malapit pa naman sa mga paaralan at moske. May tinamaan pa nga sa refugee camp. Halos 5,000 Palestino at mahigit 1,000 Israeli na ang patay sa gitna ng karahasan. Sa ngayon, VK, wala na raw magagawa ang ating embahada sa Jordan kundi maghintay ng abiso mula sa mga kinaukulan kung kailan nila papupuntahin sa Rafah Crossing yung mga Pilipinong gustong lumikas sa Gaza. Ang mga tauhan naman ng mga embahada dito sa Cairo, sa Foreign Affairs Ministry ng Egypt aasa kung kailan naman sila palalapitin sa border ng Egypt at Gaza para sunduin ang mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan. At oras na mangyari yun, nakantabay tayo para ihatid ang pinakahuling balita tungkol sa mga kababayan nating gusto ng takasan ng gulo sa Gaza. At yan ang latest mula dito sa Cairo, Egypt para sa GMA Integrated News. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima, nag-uulat live mula sa Cairo, Egypt. May panibagong taas presyo sa ilang produktong petrolyo simula bukas. Piso 30 sentimo yan sa kada litro ng diesel, habang 75 sentimo sa gasolina. May piso 25 sentimong dagdag din sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, kabilang sa dahilan ng pagsipa ng presyo ang apila ng Iran na magkaroon ng oil embargo o pagbabawal sa bentahan ng petrolyo sa Israel dahil sa nagpapatuloy na gulo roon. May kakulangan din daw sa supply ng langis dahil sa taas ng demand hanggang sa pagtatapos ng taon. Sumusugal po sa ibang pangisdaan ang ilang mangingisda para lang makaiwas sa anilay gulo sa Baho de Masinloc. Ang peligrong kinakaharap nila, tinutukan ni June Veneracion. Mahigit 80 nautical miles mula sa Masinloc, Zambales, may mga mayamang pangisdaan na pinupuntahan ng mga mandaragat. Sila ang mga piniling umiwas sa gulo sa Baho de Masinloc na laging okupado ng China Coast Guard. Pero di rin biro ang 10 oras sa paglalayag papunta roon, gaya ng nasaksihan ko nang sumama kami ng aking team. Sa gitna ng madilim na karagatan, tumigil ang aming lancha. Nagka-problema pala ang makina. Madalas ba yan o ngayon lang? Ngayon lang. Kaya bang ayusin yan? Oo, madali lang yan. Naglumiwanag, nasa laot na kami. Pero kahit ang pag-asang dala ng bukang liwayway, tila sinasalubong ng mga hamon. Ang bilis nagbago ng lagay ng dagat. Pagdating namin dito sa laot, ayan na, dahan-dahan nang lumalaki yung alon. Makikita nyo naman, dun sa galaw ng bangka sa aking likuran. Pero mas lalaki pa daw ang mga alon na yan habang tumatagal yung panahon ng amihan. Pinakadelikado marahil ang trabaho ng mga nakatokang sumisig. Ni walang kompresor o aparato para makahinga.
Lakas ng katawan ang puhunan na tinutulungan ng lumang goggles para makakita at improvised fins para bumilis kahit papano ang galaw. Marami na pong disgrasya sa ganyan, yung natabunan po ng lambat. Sila ang mga nagsisilbing mata sa ilalim ng dagat para masigurong maayos ang paglalatag ng lambat sa payaw. Madaling araw pa lang. Kailangan ingat lang talaga. Panalangin sa taas para ingatan ka. Buhay ang tinataya sa tila sugal na kabuhayan dahil malalaman lang kung sagana ba ang huli kapag hinihila at kumikipot na ang latag ng lambat. 1.5 tonelada ng iba't ibang isda ang nalambat, malayo sa kanilang hinahangan. Ito yung produkto ng magdamag na sakripisyo ng mga mangingisda ang kasama namin. Mga ordinaryong isda lang ito kung tutuusin, karamihan ay mga galunggong, malayo dun sa mga mamahaling isda na nakukuha sa Scarborough Shoal. Pero para sa kanila, pwede na rin ito. Oh, pwede na sir. Pero lugi ang may-ari nito sir. Kaya ang dapat sana'y isang gabi lang na pamamalaot na dagdagan ng isa pa. Dagdag oras, dagdag gasto sa krudo. Pero kalahating tonelada lang ng isda ang nadagdag sa huli. Sa sugal na pagpapalaot, talo sila sa pagkakataong ito. Pero mas pipiliin pa rin daw nilang dito muna mangisda, imbis na sa Baho de Masinloc. Doon kasi, naranasan na raw nilang maagawan ng huling isda ng mga miyembro ng China Coast Guard. Pag darating na sila sa bangka namin, yung mga styro namin na large, hihigaan agad namin yun para hindi nila buksan. Kasi doon nakalagay yung mga tangigi namin, mga gandang isda. Ay, ayoko doon. Kung ako lang, magulo doon. Ayoko. Umiiwas man, umaasa pa rin silang balang araw ay makapangisda sa Baho de Masinloc ng walang peligro. Doon kung nasaan talaga ang jackpot dahil sa dami ng isda. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Kamusta ho ang naging weekend ninyo? Ramdam nyo na po ba ang lamig ng panahon? Lalo na yung mga taga Luzon. Asahang mapapadalas na yan dahil magtutuloy-tuloy ang amihan season hanggang sa mga susunod na buwan at hanggang sa pagpasok ng susunod na taon. Apektado ngayon ang hanging amihan ng Northern Luzon habang patuloy naman ang pag-iral ng shear line sa Central Luzon. Sabi ng Pag-asa, hindi pa gaanong naoobserbahan ang malaking pagbabago sa ating temperatura sa ngayon. Nagkataon lang na sumabay ang epekto ng shear line na nagdulot ng maulap at maulang panahon kaya lumamig sa ilang lugar. Pero asahan naman na lalo pang lalakas ang amihan sa mga susunod na buwan. Ayon sa Pag-asa, kadalasang nararamdaman ang pinakamalakas na ihip ng malamig na amihan sa malaking bahagi ng Luzon katulad ho ng Baguio City, iba pang bahagi ng Benguet, Rizal at maging ang Metro Manila. Pero unti-unti lang yan dahil ang peak talaga ng amihan season ay sa January to February pa. Samantala, kung uulan bukas, base ho sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang ay may tsansa na ng ulan sa Palawan, Mindoro, pati ho sa Quezon, Aurora provinces. Pagsapit ho ng hapon, posibleng madagdagan ang mga lugar na uulanin. Kasama na dyan ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, pati ho ang Bicol Region. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o di kaya ay landslide, lalo na sa malalapit sa bundok. Sa Metro Manila, dahil sa shear line, posibleng maula pa rin bukas kaya hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan. Kaya magdala ho ng payong o kaya ng jacket at kapote. Doble ingat mga kapuso para makaiwas din ho sa pagkakasakit. May mga kalat-kalat na ulan naman sa halos buong Visayas tulad ho ng inaasahan sa Panay Island, Negros provinces, pati sa Central Visayas at Samar at Leyte provinces. Uulanin din ang malaking bahagi ng Mindanao lalo na pagdating ng hapon. May heavy to intense rains ulit dito sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Barm. Maging alerto po sa banta ng baha o pagguho ng lupa mga kapuso. At yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan anuman ang panahon. Itinaas na ng Pilipinas ang Alert Level 3 of Voluntary Repatriation sa Lebanon dahil sa tumataas na tensyon nito at ng Israel. Ilang mga Pinoy naman mula Israel ang ligtas ng nakabalik sa bansa. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian.
Yes, Emil, sa pagdating nga ng 26 na Pinoy ay kabuuang 60 Pilipino na mula Israel ang nakabalik ng Pilipinas. Mga kwento ng takot ang ibinahagi ng mga Pinoy sa Israel dahil sa pag-atake ng Hamas. Kakabahan ka na kung kailan darating yung mga raketot na yun. Minsan may sumasabog na walang sirena. Kung yung mga racket tsaka sanay na kami doon, dati pa yun na nangyayari. Pero yung may mga pumasok ng ibang lahi, pumasok mismo doon yung ginawa sa mga kabayan natin sa mga Israeli. Yun, sabi ko, ano kaya makakabalik pa ba ako? Kabilang sila sa 26 na Pilipino na umuwi ngayon, ang pinakabata, 4 na buwang sanggol na anak ng Batanggenyang si Jackie Lurelevo. Iiwan mo yung asawa mo? Nagde-decide na rin po siya mag-for good. Iniintay na lang po niya yung amo. So, susunod na rin siya siguro. Ayon kay DMW OIC Yusek Hans Kakdak, nagpapatuloy ang pag-iikot ng kanilang mga tauhan sa Israel para alalayan ang ating mga kababayan. Sa Israel, higit kumulang ang merong 650 OFW families ang sumangguni po sa atin and 648 are accounted for. May 2 lang na patuloy natin pinagdadasal na hinahanap pa rin. Tig 50,000 pesos ang pinansyal na tulong na tinanggap ng umuwing Pinoy mula DMW at OWA. May iba pang assistance din mula DSWD at TESDA. Ayon sa Department of Migrant Workers, ginagawa raw ng kagawaran at iba pang ahensya ng gobyerno ang lahat para maiuwi ang mga Pinoy na nais bumalik ng bansa. Ito pong repatriation na ito ay patuloy po nating gagawin hanggat may mga kababayan po tayo na nagnanais umuwi galing po ng bansang Israel. No? It's a whole of government approach. Lahat po ng mga ahensya, lahat po ng mga departamento ay sama-sama para bigyan ng tulong yung ating mga repatriates. No? Hindi lamang ang mga Pilipino sa Israel ang tinitingnan ngayon ng DMW, kundi ang mga kababayan natin sa hilaga nito, ang bansang Lebanon. Nasa Alert Level 3 na o Voluntary Repatriation ng Lebanon dahil sa tumataas sa tensyon matapos magsagawa ng rocket attack ang grupong Hezbollah papuntang Israel. Naggumanti naman ang sarili nitong mga pag-atake. Woo! My God! My God, my God, my God. Kasama sa naiipit dyan ang OFW at community leader sa Southern Lebanon na si Mero Magos. Mula sa kanyang tinitirhan, halos araw-araw siyang nakakarinig at nakakakita ng palitan ng rocket fire malapit sa border ng Lebanon at Israel. Jesus Christ, huwag na naman sanang sundan. Ayoko na. Mapakaramdaman mo naman na iba na talaga yung palitan nila. So sunod-sunod na ito parang papunta na to sa hindi maganda. Parang ganun yung feeling. Ayon kay Philippine Ambassador to Lebanon Raymond Balatbat, nasa 17,500 ang bilang ng mga Pinoy doon. Karamihan nasa Beirut at hilagang bahagi ng bansa. Nasa 122 na Pilipino naman ang nasa Southern Lebanon na malapit sa Israel border. May ilan na lumikas na raw tungo sa kabisera, ngunit may mga nananatili pa rin sa Southern Lebanon kasama ang kanilang mga employer. The Philippine Embassy has also posted in its Facebook page a repatriation application form which can be accessed by OFWs through its QR code. And finally, the Philippine Embassy has also met with the members of the Filipino community to enhance its coordination in processing and in facilitating the repatriation of Filipino workers. Emil, hindi pa ma-disclose ngayon ni Yusek Hans Kakdak kung ilan bang mga Pilipino sa Lebanon ang nais ng umuwi ng Pilipinas. Pero ayon sa kanya, nasa 120 pa na mga Pilipino mula sa bansang Israel ang nagpoproseso na ngayon ng kanilang papel para makabalik na dito sa Pilipinas at inaasahang mangyayari yan, Emil, sa loob ng linggong ito. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Happy Monday, chikahan mga kapuso! In their best costumes ng rumampa sa inaabangang Sparkle Spell 2023, Black Carpet, ang ilang personalities including Sparkle stars, vloggers, and influencers. Ang mga nag-stand out at iba pang pasabog costumes, ichichika ni Nelson Canlas.
Tila nabuhay ang mga favorite series and movie characters sa black carpet ng Sparkle Spell 2023. Kabilang sa pinaka-hit inspiration ng One Piece character na si Roronda Zoro with his signature green hairdo na nagkataong inirampa pareho ni na David Dicauco at Jack Roberto. Bagay daw sa akin, medyo kumukha ko daw siya ng very slight. Nung sinabi sa akin na mag-Zoro na lang kasi parang hawig mo yata yung bida. So clean name ko na. Including David Dicauco. Oh nice, nakita ko nga kanina sa Sokmed. Ibig sabihin sobrang trend talaga nung ano. Baka ano to, Zoro Multiverse. Na-put on the spot tuloy si Barbie Fortesa na GF ni Jack pero ka-love team ni David. I know! Alam mo, tawang-tawa ako sa kanilang dalawa. Parang nag-usap sila. To be fair, 5 naman talaga silang nag-Zoro costume. At multiple rin ang nag-ala Harry Potter, Cruella de Vil, at Taylor Swift. Hit din syempre ang superheroes at supervillains costume, pati ang mga nag-ala Disney princesses at princess. Pero ang napapanahon talaga ang influence vlogger na si Pipay na dumating bilang SK Kagawad poster. From online seller last year naman, naging bulaklak ng patay si Mima Sasa Girl. May mga gender benders din tulad ni na Joaquin Dumagoso as male version ni Maleficent at Kaloy Tingkungko as male version of Cruella de Vil. Pasabog naman ang arrival ni Derek Monasterio habang nakasakay sa isang kabayo. Hirit nga ni GMA Network Incorporated Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez. Yes, alam mo talagang parang na-excite itong mga sparkle artists natin. Nakita ko yung isa dumating ng nakakabayo. Grabe! Level up! Going incognito naman si Kailina Alcantara at Kelvin Miranda. Inabangan din ang mga nag-date sa black carpet tulad ni na Jillian Ward at Ken Chan as Dark Angels. Siya po yung nag-suggest and siya yung nag-aya sa akin din po talaga na tara punta tayo. TikTok crowd favorite sina Sofia Pablo as Zombie, Barbie and Ken. Fabulous awardee sina Julian San Jose at Raver Cruz as Daphne and Fred from Scooby-Doo. Habang scariest outfit winners sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega as Mad Hatter and Alice. From Alice in Wonderland din ang characters ng Voltes 5 Legacy co-stars nilang sina Radson Flores, Matt Lozano at Rafael Landicho. Sa mga nahirapan namang hulaan ang costume ni Alden Richards, nagbihis lang siya ang character niya sa 5 breakups and a romance. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. May takot man, pero ilan sa ating mga kababayan sa Israel, mas piniling manatili muna roon sa gitna ng gera. Lalo't kailangan daw nila ng trabaho para sa kanilang pamilya rito sa Pilipinas. Ang kanilang sitwasyon alamin sa pagtutok live mula sa Tel Aviv ni JP Soriano. JP? Mel, mag-aalas 3 na ng hapon dito sa Tel Aviv, Israel at nasa likod nga natin makikita yung lawak ng syudad na ito kaharap ng makasaysayang Mediterranean Sea. Pero kahit gano'ng kaganda, Mel, yung tanawing ito, parati pong naka-alerto ang mga taga-Israel dahil nga po sa sitwasyon na kinakaharap nila ngayon. Kabilang na po ang mga Pilipinong una nating nakausap sa Pilipinas na muli nating nakita dito sa Israel. Opo. Uy, bilis na! Matatapos! Akin yan! Uy, yan sumasabog! Dali na! Ay! 2 linggo matapos kong maka-video call ang mga Filipino hotel staff sa Israel. Natuntun ko sila pagdating ng GMA Integrated News dito sa Tel Aviv. Nakita sa akin ni Narika at Rosalie ang pinagtatago ang bomb shelter dito sa kanilang tinutuluyang apartment sa Tel Aviv sa tuwing may rocket attack. Kumpara noong unang linggo ng digmaan, mas tahimik daw nitong mga nakalipas na araw. Kahapon po may isang rocket alert pero malayo din po sa amin. Doon inabot po kami sa bus, pinababa kami. Pero sa kabila nito, hindi raw muna sila magpaparepatriate dahil kailangan nila ang trabaho dito sa Israel. Ang nanay ko nagda-dialysis. So dito po ako kumuha din, single mother ako. So parang kung uuwi kami, inisip namin saan kami, back to zero kami. Kung sakali man talaga na umuwi kami, yung mandatory na, kami pa rin yung babalik.
may kasiguraduhan na kami pa rin yung kukuhanin, hindi sila kukuha ng iba. Kasi ito lang yung inaasahan ng pangkalahatan, sir. May takot din, pero nilalakasan lang yung loob namin kasi iniisip namin na nandito na kami. Kung ano na lang yung kapalaran, yun na yun. Tinitimbang nila yung sitwasyon at saka yung iba syempre talagang ganun na lang yung kanilang devotion sa kanilang trabaho. Hindi nila basta-basta maiiwan yung kanilang mga employer. Pero meron na ring Pinoy na pinili ng umuwi. Ang caregiver na si Jackie Lou, isa sa 20 Pilipinong nagpa-repatriate sa gitna ng kaguluhan. Bit-bit ni Jackie Lou ang kanyang baby na isnilang nasa Israel. Si Jackie Lou, hinatid mismo ng apo ng inalagaang senior citizens sa Israel. At ng oras na ang boarding ni Jackie Lou. I know how important my grandmother was to her and my grandfather, and we appreciate so much her work, and we wish her only good and love, and she's in our hearts always. Yeah. Thank you. May 30,000 Pilipinong manggagawa ang nasa Israel. Marami nakabase sa Tel Aviv na isa sa pinakamataong lugar sa bansa. Sa gitna ng giyera ng Israel at Hamas, pilit na namumuhay ng normal ang mga residente rito. Sa isang bahagi ng Tel Aviv, nagdaos ng programa ang ilang kaanak na mga nawawalang Israelis na dinukot daw ng Hamas ayon sa Israeli authorities. Mag-aalas 2 ng madaling araw dyan sa Pilipinas, bandang alas 9 ng gabi dito, nakita natin yung mga kabataang Israelis dito sa Tel Aviv na nagkakabit po ng mga posters, ng mga pictures po ng mga kababayan nila na kinidnap ng grupong Hamas nung kasagsagan o pag-atake nila sa Southern Israel. Pag naglakad po kayo dito, meron naman po mga isa pang grupo ng mga Israelis na namimigay po ng mga yellow ribbons. Simbolo po ng panawagan nila sa mga otoridad na palayain na ng buhay ang kanilang mga nawawalang kababayan. Dalangin naman ng iba na huwag idamay ang mga bata sa magkabilang panig ng digmaang ito. My heart is hurt for our children and also the Gaza's children. All people. Mel, ayon sa Philippine Embassy, nasa 100 Pilipino pa ang nais magpa-repatriate pabalik ng Pilipinas at patuloy po tayo maghahatid ng update mula rito sa Tel Aviv sa Israel at para sa GMA Integrated News. Balik muna sa iyo, Mel. Antabayan na namin ang mga updates. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Sakto sa horror feels ngayong palapit na Halloween ang sinubukan kong pasukin sa Parañaque. Kinaya ko ba ang takutan at gulatan? Tara, let's change the game and face our fears! Ngayong spooky season, papasukin natin ang isang gusaling para lang daw sa matatapang. Dahil ang sasalubong sa'yo, iba't ibang multo at elemento. Are you ready to face your worst nightmares? Mga kapuso, nandito na tayo ngayon sa haunted attraction nila dito sa Parañaque at papasukin natin yung pinakabago nilang theme for this year. Yan ay ang House of Darkness. No, ready na ba kayo? Tara na, let's go! Pagpasok pa lang, sinalubong na kami ni Pennywise, ang demonic clown mula sa Hollywood horror film na It. Sobrang dilim, men. Oh my God. Welcome to the Earl Banner. Maya pa, tumambad na sa amin ang demonic twins. Sila yung ni-revive ng demonyo. Nakagulat po kasi dun sa mga least expected mo na moments, dun sila sumusulpot. Ayoko na! No! Ayoko siya kausapin. Kausapin natin siya.
Grabe dito. Pumasok tayo dun sa maze. Para sa akin, yung maze kanina, yun yung pinaka-scary. What the heck is going on? Yung gumulat sa akin doon, biglang sumulpot yung ulo. Tumalsik talaga ako. At pagkalipas ng masalimuot na 25 minuto, it's safe to say na natapos na natin sa wakas ang House of Darkness. Okay, tapos na! Makita niyo yung mukha ko, di ba? Medyo nakaka-stress siya, syempre haunted attraction siya. Pero, ayun, kudos to all of the actors, talaga ang galing nila. Bukod sa House of Darkness, meron ding horror attraction na freaky clowns naman ang tema. At the Haunted Schoolhouse, nahango naman sa mga Japanese horror films. Bukod po dun sa 3 attraction po, meron pa po kaming mga 4 na escape rooms. Ayan na guys, kung trip nyo yung takutan ngayong Halloween season, siyempre kung gusto nyo rin a good adrenaline rush para nakatake nyo na yung mga friends nyo, pumunta na kayo dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Nagkagulatan sa isang paaralan sa Russia. Nag-uusap lang ang gurot estudyanteng ito nang biglang may bumulwak na maruming tubig sa pagitan nila. Hindi na nakaiwas ang dalawa sa bilis at lakas ng pressure ng tubig. Pumutok na pala noon ang sewage pipe sa paaralan o tubong daanan ng dumi. Hindi malinaw kung ano ang naging mitya niyan. The long wait is over. Makikilala na ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa sa inaabangang sequel ng iconic Encantadia Chronicles na Sangre. Kung sino, ichichika sa atin ni Nelson Candas. Say Avisala Eshma to Bianca Umali dahil ito na ang tamang panahon para i-reveal na isa siya sa mga bagong sangre sa much-anticipated sequel ng iconic Encantadia Chronicles. Matagal nga raw itong isinikreto ni Bianca. Maraming salamat. No other words. Paulit-ulit ko sinasabi na I am very thankful, of course, to my supporters. Naiiyak ka? Bakit? Yes. Kasi kuya, parang hindi ko hiniling. Pero ipinagkaloob sa akin. That's why I am very, very thankful. Thankful to my network kasi sa tiwala, I assure na they will not be disappointed. I will not fail anyone. Ngayon pa nga lang daw, todo na ang ginagawa niyang preparasyon. The way I'm preparing for this, it's as if I'm preparing for a Marvel movie. Ganun ko po siya pinaghahandaan. I am preparing my physique for it. I am preparing my skills for it. And I have been studying everything about Encantadia. Gaano ka ka-pressure? Honestly, grabe. I mean, this, I think, is the biggest pressure that is put upon me in the history of all of my projects. Unang pinasabik ang mga Encantadia fans nang mag-post ng isang art card ng karakter ni Bianca, si Direk Mark Reyes, habang nasa San Diego Comic Con, kung saan pati raw si Bianca ay na-surprise. Revelation pa ni Bianca sa amin, gaganap siya bilang si Terra. Parang napansin ko na pareho kayo ng weapon of choice ni Sangre Danaya. Yes. Anong significance nito? Ako po dito ang anak ni Sangre Danaya. Wow. Kaya po kami parehas ng weapon. I did suggest na baka po pwedeng gawin natin na nagiging arnis pa rin siya, but nag-bow staff talaga siya. Isang malaking stick, Kuya Nelson, na kapag kailangan ko ng mas grabing battle or nagiging dalawa siya. Nagbalik tanaw rin si Bianca na pinangarap na makasama sa Encantadia noong 2016. I wasn't called for an audition. And I think I wasn't considered for it at all. Narealize ko na kaya pala. Hindi pala dapat ako nalungkot ng mga oras na yun na akala ko hindi ako kasali. Kasi meron palang ganito. Meron palang para sa akin. Pero sa tanong na, personally, kung yung brilyante na gusto mong makuha o mapa sa kamay mo, anong brilyante? Lupa talaga, Kuya Nelson. Lupa talaga. Walang halong...
when I used to watch Encantadia, I was always drawn to Danail, which was Miss Diana Zubiri. Ever since. I think it was because it was her color, it was her... Si Danaya kasi is very headstrong. And siya yung pinaka-rational sa kanilang apat. Baka minanifest mo to. Baka po, kuya eh. Baka po. Kaya nung nalaman ko rin na brilyante ng lupa yung mapupunta sa akin, I think it's in the stars. I would like to believe. Ang part 2 ng Kwentuhan with Bianca, abangan sa 24 oras. Mga kapuso, muli po, ito po si Bianca Umali. At iniimbitahan ko po kayo na sana ay abangan, panoorin at mahalin po ninyo. Ako bilang si Tera sa Sangre, ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan, ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco, mga kapuso. 63 days na lang, Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.